Paglabas ni Serena sa eskwelahan, nagpunta siya sa may kanto na sinabi nito, at nakita niyang naghihintay si Leo. Agad siyang sumakay sa loob ng kotse. Oh, bakit? Tanong ni Serena kay Leo, habang napapaisip pa rin siya kung bakit pinapauwi na kaagad siya nito. Subalit ang sinagot ni Leo sa kanya, ay isang matamis na halik sa mga labi. Nagulat naman si Serena sa ginawa ni Leo. Pagkatapos siyang halikan ni Leo, ay tinanong niya ulit ito. Ano nga ayon? Bakit na tayo uuwi? Muling nagtanong si Serena. Dahil dito, kinuha niya ang phone at iniabot kay Serena. Nakita ni Serena na maraming mensahe at comments sa FB ni Leo. Tungkol sa pagsigaw niya sa rooftop. Binasa niya ang ibang mensahe, at nakita niyang madami ang nagtatanong, kung sino ang girl sa rooftop at kung kilala ba ni Leo ito. Meron ding mga negative reactions, at galit at gustong hunting kung sino man ang girl na iyon. Nagulat naman si Serena sa naging reaksyon ng mga estudyanteng may gusto kay Leo. Grabe naman sila, nasabi ni Serena habang binabasa ang mga comments ng mga ito. Kaya nga uuwi na tayo, baka dumugan ka pa nila. May nakakita ba sayo? Pag-aalalang tanong ni Leo. Hindi nila ako nakita. Ngumiti si Serena. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Leo. Wala, sabi ni Serena at niyakap siya ni Leo. Maya-maya pa ay huminto ang kotse sa park. Nagulat naman si Serena at nagtaka, dahil ang alam niya ay uuwi na sila ng bahay. Tumingin siya kay Leo at nagtanong. Akala ko ba uuwi na tayo? Tanong ni Serena kay Leo. Maglakad-lakad muna tayo, maganda ang araw ngayon. Nakangiting wika ni Leo. At pagkatapos ay lumabas na sila ng kotse, at naglakad sila sa paligid ng park. Nakita nila ang isang lalaki na nagbebenta ng lobo, bumili sila ng lobo na kulay berde. Pagkatapos ay nag-arkila sila ng bike, at umangkas si Serena sa bike ni Leo. Masaya silang sumakay sa bisikleta, sumandal si Serena sa likuran ni Leo at yamakap, habang hawak ang lobo na lumilipad sa hangin. Inilibot nila ang paligid ng park, at pagkatapos sila ay kumain ng sorbetes, habang umupo sa damuhan sa ilalim ng puno. Pagkatapos ay nakakita sila ng mga bubbles na lumilipad sa hangin, agad na tumayo si Serena at hinabol ang mga bubbles na parang bata. Masaya namang nakatingin sa kanya si Leo, habang hinahabol ang mga bula para hindi bumagsak sa lapag. Pinagmasdan din niya ang masayang ngiti ni Serena. Ang ngiti na nagmumula sa mga mata ni Serena, ay napakagandang pagmasdan. Na-imagine niya kung gaano niya kamahal si Serena, at lalo pa itong tumitindi sa pagdating ng mga araw. Nakita ni Serena na nakatitig lang si Leo sa kanya, kaya nilapitan niya ito at niyaya siyang maghabol para sa mga bula. At masaya silang tumakbo-takbo sa damuhan, tulad ng mga batang naroon. Nang mapagod sila ng kakatakbo, ay nagpahinga sila, at umupo ulit sa damuhan. Humiga si Leo sa damuhan, at nag-unan sa mga hita ni Serena, habang ito ay nakaupo at kumakain ng cotton candy. Paminsan-minsan ay sinusubuan niya si Leo ng cotton candy, habang nag-uusap sila, Leo, sana ay laging ganito tayo. Napakasaya, nakangiting sabi ni Serena habang kumakain. Serena, lagi kitang pasasayahin, kahit lagi kang galit at nakasimangot, sabi ni Leo. Ikaw, tinapik naman niya si Leo sa balikat nito. Biro lang, ang cute mo kaya kapag nakasimangot ka. Sabi ni Leo habang pinipisil ang ilong ni Serena, ouch sabi ni Serena at nakahawak din sa kamay ni Leo. Leo, paano kung makilala nila ako, na ako ang sumigaw sa bubong? Ano ang gagawin mo? Tanong niya kay Leo. Huwag mong isipin yun, ipagtatanggol kita. Habang umupo siya at hinipo ang buhok ni Serena. Tawagan mo ako kaagad, kapag inaway ka nila. Hindi ko hahayaan na saktan ka nila. Sabi ni Leo habang nakatitig siya sa mga mata ni Serena. Naisip naman ni Serena ang mga bad comments sa FB ni Leo. Leo, sana matanggap nila ako balang araw. Hindi mo kailangan ng kanilang pahintulot, you are my wife. Wala na silang magagawa doon. The important thing is ikaw at ako. I love you so much Serena. Mahinahon na sabi ni Leo. I love you too Leo. Sagot naman ni Serena. At dahan-daang hinagkan siya ni Serena ng buong puso. Napakagandang sandali iyon, isang matamis na halik mula sa kanya para lamang kay Serena.
Tiyak na ni Serena na hindi siya iiwang mag-isa ni Leo. Matapos silang mamasyal, ay bumalik sila sa mansyon. Nang makarating sila sa mansyon, dumiretso si Serena sa kanilang kwarto at nauna ng maligo. Pagkatapos niyang maligo, ay lumabas ng bathroom ay lumapit siya sa kama at kinuha ang phone. Umupo siya dito habang binabasa ang mga text ni Joyce sa kanya. Serena, saan ka ba pumunta? Babalik ka pa ba? Hinahanap ka ni Mark. Nabalitaan ko, tutugtog daw bukas ang sikat na banda, mula sa kabilang school na Second Chance Band. Panoorin natin bukas ang Second Chance Band sa school, kaya pumasok ka ha. By the way, alam mo ba ang pakiramdam ko, may gusto sa'yo si Mark. Nag-reply siya sa last na text ni Joyce. Ano ang pinagsasabi mo Joyce, ako at si Mark ay magkaibigan lang no? Sagot ni Serena. Ang text naman ni Mark ang binasa niya at ito ang mga text. Nasaan ka Serena? May ilang pagkain akong dala, baka gutom ka. Tara kain na muna tayo. Sa kasamaang palad, umuwi ka na pala, sabi ni Joyce. Hindi kita naabutan. Nasaan ba bahay mo? Pupunta na lang ako dyan. Bakit hindi ka sumasagot? Busy ka ba? Sige, magkita na lang tayo bukas, ang huling text ni Mark. Habang binabasa ni Serena ang mga text ni Mark, ay hindi naman napansin ni Serena ang paglapit ni Leo sa kanyang likuran. Dahan-dahan na yamakap si Leo sa kanya, at masuyong hinalikan ang kanyang leeg. Nailang naman si Serena sa ginagawang ito ni Leo, kaya sinaway niya ito. Leo ano ba, saway ni Serena kay Leo, at bahagya siyang umiiwas sa paghalik nito sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Leo, at bahagyang nenas ito. Sino ba yang tinetext mo? Pagkatapos ay bigla niyang inagaw ang phone sa kamay ni Serena. Nagulat naman si Serena sa pagkuha ni Leo ng cellphone niya. Agad nitong binasa ang mga text na nandoon. Pati si Joyce napansin na may gusto sa'yo si Mark. Sabi ni Leo sa kanya, habang nagpupunas ito ng basang buhok. Opinyon lang yun ni Joyce. Magkaibigan lang kami ni Mark. Akin na nga yang phone. Sabi ni Serena at sinubukan niyang agawin ito kay Leo. Subalit iniiwas naman ni Leo ang phone sa kanya. Pilit niya pa rin kinukuha ito kay Leo, hanggang sa tumayo na si Leo at dahil sa matangkad si Leo sa kanya, ay imposibleng makuha niya ito. Nakangiti naman si Leo sa kanya. At natatawa ito sa itsura ni Serena, dahil hindi makuha-kuha ang phone, kahit anong taktika ang gawin nito. Maya-maya pa ay nagring ang phone, at natigilan silang dalawa. Nakita ni Serena na si Mark ang tumatawag. Kinabahan naman si Serena kung ano ang binabalak na gawin ni Leo, tumingin sa kanya si Leo at sinagot ang phone. Pinakinggan ni Leo ang boses ni Mark sa kabilang linya, ngunit hindi nagsalita si Leo at nakatitig lamang ito kay Serena. Maya-maya pa ay nenas na si Leo sa mga pinagsasabi ni Mark sa kabilang linya, kaya padabog niya itong ibinigay kay Serena. Oh, miss ka na daw niya. Naiinis na sabi ni Leo at binuhat niya si Serena pabalik sa kama, naupo naman si Serena sa kama at sumandal sa wall. Hello, sagot ni Serena. Bakit hindi mo sinasagot yun mga text ko sa'yo kanina? Nasaan ka ba? Busy ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Mark. Habang si Leo naman ay hinahalikan ulit ang leeg ni Serena, pilit niyang tinutulak si Leo pero malakas ito. Ano kasi, may importante lang akong pinuntahan kanina. Pag-aalibay ni Serena. Ganun ba? Nasa bahay ka na ba ngayon? Saan ba ang bahay niyo? Pupuntahan na lang kita. Sabi ni Mark sa kabilang linya. Samantala, kinakabahan si Serena sa ginagawa ni Leo sa kanya, habang hinahalikan nito ang leeg niya, ay unti-unting kumilos ang kamay nito. Hanggang sa dam ako sa ibabaw ng kanyang malalambot na balat, na siya namang nagbigay sa kanya ng ibang sensasyon. Sinubukan niyang itulak si Leo para tumigil ito sa ginagawa nito. Stop it! Bulong ni Serena. Subalit ngumisi lang sa kanya si Leo. At hinhila siya at tuluyan na siyang napahiga siya sa kama. Tinakpan ni Serena ang phone, at napabulong siya sa ginagawa ni Leo. Kahit napilit niyang itinutulak si Leo. Leo for a moment. Pakiusap ni Serena subalit hindi nakinig si Leo, patuloy pa rin ito sa ginagawa nito. Kaya naman, nagpaalam na siya kay Mark. Sige Mark, bukas na lang. Agad niyang ibinaba ang phone. Wait, si Leo ba yun? Kasama mo ba si Leo?
Habol na tanong ni Mark, subalit ibinaba na ni Serena ang linya. Lalo namang nag-isip si Mark, magkasama sila ni Leo ngayon. Tumingin siya sa orasan, 9 PM na ng gabi. Agad naman siyang nanlumo, dahil mas lalong tumindi ang hinala niya, na may relasyon yung dalawa. Pero hindi siya makakapayag na kay Leo lang mapupunta si Serena, sila ang bagay ni Serena, at dapat silang dalawa ang magkatuluyan. Pagkatapos na tapusin ni Serena ang linya ng phone, ay agad siyang hinalikan ni Leo. Leo made a violent kiss to her lips, perhaps with jealousy. He punishes her with his kisses. Until he could feel the heat as Serena responded to his kisses. Hanggang sa dahan-daang inalis ni Leo ang lahat ng damit ni Serena, and kissed her neck down to her, as he squeezed them tightly. Meanwhile, Serena followed Leo's actions, she kissed him back, and hugged his shoulder tightly. Naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang marahas na halik na iyon ni Leo, habang inaangkin nito ang kanyang buong pagkatao. Hinayaan lamang niya si Leo na dalhin siya sa alapaap ng gabing iyon, dahil masaya siya sa nararamdamang pagmamahal sa kanya ni Leo at masaya siya dito. Then, they shared the night together, with full of love and passion. Kinabukasan, maagang pumunta si Serena sa school, ngunit hindi niya kasama si Leo, dahil ayaw pa nitong bumangon sa higaan, at tinatamad na pumasok sa school, dahil wala namang gagawin doon. Pagdating ni Serena sa eskwelahan, agad niyang nakita si Joyce at nilapitan niya ito. Serena, masayang bati ni Joyce nang makita niya ito. Hi Joyce, kanina ka pa ba? Tanong ni Serena. Hindi naman, manood tayo mamaya ng banda ha, sabi ni Joyce habang iniyakap nito ang braso niya sa braso ni Serena, at sabay silang naglakad. O sige, sabi ni Serena. Well, nakita ka ba ni Mark? Hinahanap ka niya kahapon, sabi ni Joyce. Hindi pa kami nagkikita bakit? Tanong ni Serena. Hindi ko alam, siguro may sasabihin siya sa'yo. Tukso ni Joyce. Sabihin, ano iyon? Kunot noong tanong ni Serena. Hindi ko alam pero may hinala ako may gusto sa'yo si Mark. Sagot ni Joyce. Ngumuso naman si Serena. Hindi totoo yan no. Matagal na kami magkaibigan, at ganun lang talaga si Mark kumilos. Pero iba kasi siya makatingin sa'yo parang may pagnanasa. Panunokso ni Joyce. Hi, sa isip mo lang yon. Magkaibigan lang kami ni Mark, at parang kapatid na ang turing ko sa kanya. Malabong magkagusto siya sa akin. Umiiling na sabi ni Serena. Habang malapit na sila sa mga booths, ay itinuro ni Joyce ang una nilang pupuntahan. Okay, sige, sabi mo Tara punta tayo sa booths na una at sumali sa mga laro. Sinabi sa kanya ni Joyce, at masaya silang naglaro sa mga pag-games ng booths. Okay, sabi ni Serena at nagpunta sila sa booths, na nakapaligid sa paaralan. Marami silang nakitang mga booths, tulad ng wedding booths, kiss booths, mayroon ding mga games booths, food booths at iba-ibang paninda. Halos kalahati na sila na napupuntahan ng mga booths, at super nag-enjoy sila, subalit gutom na si Joyce, kaya nagpasya muna silang magpahinga at kumain. Kumain muna tayo, gutom na gutom ako. Sabi ni Joyce at dahil na rin sa tanghali na. Sige, sabi ni Serena at magkasama silang nagpunta sa kantin. Serena ano sa palagay mo about Mark? Tanong ni Joyce habang kumakain sila. He is good, syempre kaibigan ko siya. Tipid na tugon ni Serena, habang hinihiwa ang pork steak sa kanyang plato. Yes, Mark is good. Sa palagay ko may feeling si Mark para sa iyo, yun more than friend ha. Yes, sa ngayon magkaibigan kayo ni Mark, pero mas mabuti kung kayong dalawa ang magkakatuluyan, dahil bago kayo sa isa't isa, sabi ni Joyce habang nakangiti sa kanya. Pero kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Teka nga, nirerito mo ba sa akin si Mark? Ano ba pinakain ni Mark sa'yo at nangungulit ka tungkol kay Mark? Sabi ni Serena habang patuloy silang kumakain. Umiling naman si Joyce, at uminom ng juice bago nagsalita. Wala no. Napansin ko kasi, na may gusto siya sa'yo. Alam mo naman ako, malakas ang radar. Kaya maganda din na magkatuluyan kayo ni Mark, mukhang aalagaan kanya at mamahalin ng tapat. Natawa naman si Serena sa huling sinabi ni Joyce.
Bakit kilala mo na ba ang Mark na yun, at nasisigurado mo na mamahalin niya ako at aalagaan? Joyce, kahit na matagal ko nang naging kaibigan si Mark, hindi pa rin ako sigurado na okay nga talaga siyang maging boyfriend. Dahil nagbabago ang tao paglipas ng mga taon. Well, nasa iyo naman yan kung sino ang pipiliin mo, si Mark na tapat sa iyo, or si Leo na babaero. Sabay simangot ni Joyce kay Serena. Oh, bakit naman nas Ali si Leo? Wala naman gusto sa akin yun, no? Sagot ni Serena. Sus, kunwari ka pa. Alam mo na sa mga pautanging tingin sa'yo ni Leo, ay interesado din siya sa'yo. Yun nga lang, mukhang babaero, dahil madaming umaaligid sa kanyang chicks. At uminom ulit si Joyce. Hindi naman sumagot si Serena, at umiling-iling na lamang siya, at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos nilang kumain, bumalik sila sa booths. Naglaro silang muli ng mga pag-games doon. Nang dumating ang hapon, ay masaya silang nanood ng Second Chance Band, na hinihintay nilang panoorin. Nagsama-sama ang mga estudyante sa field na tinayuan ng Stoon. Madaming handa ang bisita ng kanilang school, mula sa iba't ibang school, at isa nga dito ang sikat na bandang Second Chance Band. Kilala sila hindi lang dahil sa magaling silang tumugtog, kundi pati na rin sa mga nagwagwapuhan na members ng band. Lahat ay nagtitilian kapag sila ang tumutugtog, at naging kilala na rin sila sa ibang school, dahil sa magaling nilang pagtugtog, at dahil na rin sa magandang boses ng kanilang vocalist. Madilim na ang paligid at mag-aalas 7 na nang tumugtog ang bandang Second Chance. Excited ang lahat na makita ang banda, at hindi na nga sila nabigo, dahil nag-enjoy ang lahat ng mga nanunood. May humihiyaw at sumasayaw pa, habang sumasabay sa kanta at tugtog ng banda. Habang nag-enjoy sa panunood ng banda, nilapitan naman sila ni Mark at kinamusta. Hi Serena, hi Joyce. Masayang bati ni Mark sa kanilang dalawa. Napalingon naman silang dalawa kay Mark, at binati din nila ito. Oh, Mark, you're here too. Sabi ni Joyce. Ngumiti lang si Mark at bumaling kay Serena. Serena, pwede ba tayong mag-usap? Napalingon naman si Serena sa kanya, at mukha itong seryoso. Ha, what for? Lumapit si Mark kay Serena, at nilakasan ang boses, pwede bang mag-usap tayo, medyo maingay kasi dito, may sasabihin lang ako. Okay, tumango naman si Serena, at sumunod siya kay Mark. Nakita naman sila ni Joyce na papaalis. Hey, saan kayo pupunta? Pero hindi sumagot ang dalawa, kaya sumunod na lang din siya sa dalawa. Nakita niyang pumunta sila sa di kalayuan, na medyo tahimik na lugar na malapit sa may puno. Huminto naman si Joyce sa pagsunod, dahil napansin niya ang dalang bulaklak ni Mark. Lumuhod si Mark sa harap ni Serena. At habang iniaabot ang isang dosenang pulang rosas. Nagulat naman si Serena sa pagluhod ni Mark sa harapan niya, at laminggalinga siya sa paligid. Mark, ano bang ginagawa mo, bakit ka nakaluhod? Tumingin-tingin si Serena sa paligid at muling nagsalita. Tumayo ka nga dyan, baka may makakita pa sa atin, kung ano pa sabihin eh. Hindi naman siya pinansin ni Mark, at nanatili itong nakaluhod sa harapan niya. Kinakabahan si Serena sa sasabihin nito sa kanya. Serena, matagal na tayong magkaibigan, naalala mo ba yun bata pa tayo, we promised to each other na. Pinutol ni Serena ang sasabihin ni Mark, dahil nalaman na niya kung ano ang susunod na sasabihin nito. Mark, mga bata pa tayo noon, iba na ngayon. Sabi ni Serena. Serena, listen to me first. At hinawakan ni Mark ang kamay ni Serena. Oo, simula pagkabata magkasama na tayo, at ngayon lang ako nagka-courage para sabihin sa'yo ito. I like you Serena, mula pa noon, gusto kong malaman mo na hindi ka nawala sa isipan ko nang magkahiwalay tayo, at hindi na nagkita pa. Kaya ngayon, sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ang. Sabay biglang nagring ang phone ni Serena, at agad niya itong kinuha sa kanyang bag. Nakita niyang tumatawag si Leo, at agad siyang nag-excuse kay Mark. Mark, please stand up. I need to answer this call. Sabi ni Serena at bahagya itong lumayo kay Mark para sagutin ang tawag ni Leo. Hello. Agad na sagot ni Serena. Where are you? Tanong ni Leo sa kanya. Andito kami sa field. Nanunood ng banda. Sagot ni Serena. Okay.
Sabi ni Leo at ibinaba na nito ang phone. Lingid sa kaalaman ni Serena, na kanina pa nakatingin sa kanila si Leo sa may di kalayuan, at pinagmamasdan ang pagtatapat ni Mark. Pagkababa ng phone, ay agad na niyaya ni Serena si Joyce na nakatayo sa gilid nila, samantalang si Mark ay nakaluhod pa rin sa damuhan, at hindi ito tumatayo. Joyce, tara balik na tayo. Yaya ni Serena. Wait Serena, sigaw ni Mark pero hindi naman siya pinansin ni Serena, at hinawakan ni Serena ang braso ni Joyce, at hinhila papalayo sa lugar. Nang makitang wala na si Serena, ay dahan-dahan nang tumayo si Mark, at galit na itinapon sa damuhan ng mga bulaklak na para sana kay Serena. Sigaw ni Mark habang sinuntok ang puno sa galit. Dahil sa pagkabigong ito, ay namuo ang galit sa kanyang puso para kay Leo at Serena. Hindi siya makakapayag na mababaliwala lang lahat ng pinagsamahan nilang dalawa ni Serena, dahil lang kay Leo na ngayon lang niya ito nakilala. Mula pagkabata ay kasama na niya si Serena, at lagi niyang iniisip ang sumpaan nila ni Serena na silang dalawa ang magkakatuluyan at ikakasal. Hindi siya makakapayag na hindi ito matutuloy at mangyayari. Handa siyang gawin ang lahat para maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon. Serena, mapapasa akin ka din. Bigkas ng mga labi ni Mark nagpupuyos sa galit. Pinagpatuloy nila Serena at Joyce ang masayang panunood ng banda. Sumasabay sila sa mga awitin ng banda, at kung minsan ay nakikisigaw pa. Enjoy na enjoy silang panoorin ito, nang biglang may natapakan si Serena sa kanyang likuran. Tumingin siya sa kanyang likuran upang mag-sorry. Sorry, sabi ni Serena at nagtaka siya, nang makita ang lalaki sa likuran niya. Mukhang pamilyar ito, nakasuot ito ng itim na shirt at pants, itim rin na sombrero at meron itong hikaw sa kaliwang tenga. Kahit hindi masyadong nakikita ang mga mata nito, dahil natatakpan ng sombrero, nang tiningnan niya ito ng mabuti, hindi siya maaaring magkamali, si Leo. Biglang namula ang pisngi ni Serena, at humarap ulit siya sa stage, agad siyang kinabahan nang makita si Leo na nasa likuran niya. Bakit siya nandito? Akala ko ba hindi siya pupunta? Tanong ni Serena sa kanyang sarili. Agad niyang kinuha ang phone, at tinext niya si Leo. How long have you been here? Akala ko ba, hindi ka pupunta? Tanong ni Serena sa text. Yes. Maikling sagot ni Leo. Kumunat naman ang noo ni Serena sa maikling sagot ni Leo. Bakit yes, lang ang sagot niya? Napaisip naman si Serena, hindi kaya kanina pa siya nandito, at nakita niya nakausap ko si Mark. Naku, lagot na. Patay ako nito, sabi niya sa kanyang sarili. Habang hindi may pinta ang kanyang mukha. Dahan-dahan na tumingin ulit sa likuran. Huminga siya ng malalim. Pagtingin niya kay Leo ay nagtama ang kanilang mga mata, tumingin din sa kanya si Leo. Bumalik ulit ng tingin si Leo, at nag-concentrate sa pinapanood na banda, hanggang sa maya-maya pa ay naramdaman niyang yamakap ang mga braso ni Leo sa kanyang baywang. Nagulat naman siya dahil dito, at napasigaw ng bahagya. Sigaw ni Serena. Narinig naman ito ni Joyce. Okay ka lang. Agad namang tinakpan ni Serena ng bag, ang nakayakap na kamay ni Leo bago sumagot. Oo pagtango ni Serena at ngumiti siya kay Joyce. Pagkatapos ay nakisigaw siya para sa banda, pero deep inside ay kinabahan siya sa pagkayakap ni Leo sa kanya. Pasalamat na lamang siya dahil madilim at siksikan ang mga tao, hindi rin napansin ni Joyce ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Habang nanunood ay pilit niyang iniaalis ang kamay ni Leo sa baywang niya, habang naririnig niya itong nakikipag-usap kay Alfred na kasama nito. Ibinaba naman ni Leo ang kamay niya, at humawak sa kamay ni Serena. Napapikit na lang si Serena, dahil medyo makulit talaga ang asawa niya. Napailing na lamang siya, at pinabayaan na lamang niya itong palihim na nakahawak sa kanyang mga kamay. Mas okay na ito, dahil nakatago, at hindi mapapansin ng iba na magkahawak sila ng kamay. Maya-maya pa ay narinig niyang bumulong si Leo sa kanyang tenga. Let's go, bulong ni Leo. Agad namang nagpaalam si Serena kay Joyce, at nagdahilan siya na medyo gabi na, at baka wala na siyang masakyan na bus. Pumayag ito at naiwan si Joyce, dahil aliw na aliw pa ito sa panunood ng banda. Sumunod si Serena kay Leo, at hinanap niya ito sa maraming tao, kung saan na ito nagpunta. Bigla namang may humila sa kanyang braso, at paglingon niya ay si Leo,
at nasa harapan nito ay si Alfred na medyo nauuna, palabas sa mga tao na nakatayo. Nang makalabas na sila sa mga nag-ampukang mga tao, ay nagpaalam na din si Alfred sa kanila. "Alright, I'll go ahead." Paalam ni Alfred sa kanila. "Sige bro, ingat." Paalam ni Leo. Tumingin naman si Alfred kay Serena, at kumaway naman si Serena. "Ingat." "Sige, kayo din." Pagkatapos ay lumakad na ito papalayo. Nang makaalis na si Alfred, ay agad na hinhila ni Leo si Serena papunta sa school building. Nagtaka naman si Serena, kung bakit bigla siyang hinhila ni Leo. "Leo, saan tayo pupunta? Bakit mo ako hinhila dito?" Pagtatanong ni Serena. Subalit hindi siya pinansin ni Leo, at patuloy sa pagpasok sa loob ng building. Medyo may kadiliman na ang building, at iilan na lamang ang ilaw nito sa pathway. Umakyat sila sa second floor, at sinusubukan ni Leo buksan ang mga pinto ng room. Kinabahan naman si Serena sa ginagawa ni Leo. "Leo, ano bang ginagawa natin dito? Tara na, umalis na tayo, baka may makakita pa sa atin dito." "Huwag kang maingay, lalo tayong makikita kung mag-iingay ka." Saway sa kanya ni Leo. "Leo, tara na, umalis na tayo." Mahinang sabi ni Serena, habang pilit na kumikawala sa mahigpit na hawak sa kanya ni Leo. "No, aalis tayo pagkatapos kitang bigyan ng parusa," sabi ni Leo. Napalunok naman si Serena sa takot at binabalak ni Leo, obviously naman na may masamang gagawin ito sa kanya. Maya-maya pa ay nabuksan nito ang isang pinto sa likod ng room. Pilit siyang hinhila ni Leo sa loob, habang nakikiusap siya kay Leo. "Leo please, umuwi na lang tayo, baka may makakita pa sa atin dito." Pero tinitigan lang siya ng masama ni Leo, at nilak ang pinto. Pagkatapos ay hinhila siya bandang sulok ng room, at isinandal siya sa may dingding. Madilim ang kwarto, at tanging sinag ng buwan lamang ang nagiging ilaw nito sa loob. Habang naririnig pa rin nila ang mga sigawan ng mga estudyanteng nanonood ng banda sa labas. Binitawan siya ni Leo, at ikinulong sa magkabila nitong braso at tumitig sa kanya. "Di ba sabi ko sa'yo, ayoko nang makikipag-usap ka sa Mark na yon?" Gigil na tanong ni Leo. "Wala naman akong ginagawang masama, siya naman itong unang lumapit. At then i-deny mo pa ngayon, Serena." Galit na sabi ni Leo. "Leo, I'm sorry, kung nakipag-usap ako kay Mark. Promise, hindi na talaga ako makikipag-usap sa kanya. Tara, uwi na tayo." Mahinahong sabi ni Serena. "But you still talk to him. Kaya paparusahan kita sa ginawa mo." Pero, hindi na naituloy pa ang dapat na sabihin ni Serena, dahil sakop na ni Leo ang kanyang mga labi. Marahas nitong hinahalikan ang kanyang mga labi, habang ang mga kamay nito ay kumikilos sa buo niyang katawan. Hanggang sa hinalikan nito ang kanyang leeg, at dito siya nakapagsalita muli. "Leo please, don't do this here. Baka may makakita sa atin." Muling pakiusap ni Serena. "Quiet." Bulong naman ni Leo sa kanyang tenga. Sa wakas ay natapos din, sa isip ni Serena. Hinang-hina si Serena, at pati ang kanyang mga binti ay nanlambot sa ginawa ni Leo sa kanya. Parang hindi na siya makahakbang pa. After a while, Leo stopped and Serena just dropped her breath. Agad nilang inayos ang kanilang mga damit, at inalalayan niya si Serena na maglakad palabas ng room at ng building. At pagkatapos ay umuwi na sila at bumalik sa mansyon.